Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Irish, isang guro sa isang paaralan sa aming bayan. Ang kwento kong ito ay tungkol sa isang lihim na matagal ko nang tinatago, isang confession na ngayon lang ko lang nais ilabas. Kung tatanungin ninyo ako kung paano ito nagsimula, masasabi ko na parang isang simpleng pagkikita lang sa una, ngunit sa paglipas ng panahon, naging mas malalim at mas matindi. Alam ko na bilang isang guro, kailangan kong maging profesional. Wala akong karapatang magpakita ng anumang emosyon o pagkagusto sa mga magulang ng aking mga estudyante. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mayroong isang lalaki na hindi ko kayang kalimutan. Si Dennis, ang ama ng estudyanteng si Riza, ay isang lalaking tumagos sa aking puso nang hindi ko inaasahan. Simula ng unang beses ko siyang makita, may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkahulog ito. Isang pagkahulog na dulot ng isang matinding pisikal na atraksyon o isang nararamdamang koneksyon na hindi ko matukoy. Bawat pagkakataon na magkakasama kami, tila may isang hindi maipaliwanag na tensyon na nag-uugnay sa amin. Ang mga sulyap na hindi ko kayang ipaliwanag, ang mga ngiti niyang may kasamang pagka-misteryoso, at ang mga simpleng galak na parang may malalim na kahulugan. Wala sa aming sinasabi, pero ang bawat titig at bawat galaw ay may kasamang sugatang init na hindi maitatanggi. Minsan, nagtataka ako kung nararamdaman din ba niya ang katulad na akit na nararamdaman ko. O ako lang ba ang nahulog sa bitag ng kanyang mga mata? Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang araw na ibubukas ko sa kanya ang aking nararamdaman, para bang isang pabigat na buhat na hindi ko na kayang dalhin pa. At ngayong nakatayo ako dito, nararamdaman ko ang takot at ang saya na sabay na dumadaloy sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya, pero alam ko na hindi ko na kayang pigilin pa. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang bawat araw na lumilipas ay mas nagiging mahirap, at sa bawat saglit na magkasama kami, mas nararamdaman ko na may bagay sa aming dalawa na hindi maaaring hindi mapansin. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang unang magtagpo ang aming mga mata, at sa bawat pagdapo ng kanyang tingin sa akin, para bang may naiipon na init sa aking dibdib. Isang init na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang aming mga simpleng usapan, ang mga pagkakataon na nagkakasalubong kami sa mga pasilyo, ang mga sandaling magkasama kami sa isang sulok ng paaralan, ay tila nagiging isang laro na ako lamang ang naglalaro. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko siya, alam ko na mayroong isang bagay na hindi niya kayang takpan. Sa bawat galak at pagtawa, ang aming distansya ay tila nagiging mas malapit. Para bang ang bawat minutong magkasama kami ay may kargang sekswal na tensyon. Ang bawat galak na may halong mga sulyap ay nagiiwan ng alon sa aking katawan, parang may dumadaloy na init sa aking balat. Alam ko at nararamdaman ko na ang mga galak na ito ay hindi ordinaryo. Hindi lang ito isang pagkakaibigan, kundi isang uri ng pagsabog ng damdamin na tila tumutok sa amin na hindi kayang takpan ng kahit anong kasuotan. Ngayon, habang nakatayo, ako sa harap ng salamin, natatakot akong magbukas ng bibig at aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Ngunit alam ko, hindi ko kayang itago pa. Dumarating na ang pagkakataon na kailangan ko nang harapin ang aking nararamdaman. Hindi ko kayang magsinungaling sa aking sarili, at lalong hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Ang tanging naisip ko lamang ngayon ay kung paano ang confession na ito ay magbabago ng lahat. Iba na ang lahat pagkatapos kong sabihin ito. Alam ko na hindi ko na mababawi ang mga salitang lalabas mula sa aking bibig, ngunit ang nararamdaman ko ay masyadong malakas upang takpan pa. Wala nang atrasan. Ang confession ko ay darating na, at wala na akong magagawa kundi tanggapin kung
Natatandaan ko pa ang unang pagkakataon na magkasama kami ni Dennis sa isang silid. Hindi ko noon alam kung anong nangyari, pero ang init sa hangin ay tila nag-iba ng direksyon. Nang magtagpo ang aming mga mata, parang tumigil ang oras. Wala na akong naririnig kundi ang mabilis kong paghinga at ang magaan na tibok ng aking puso. Alam ko, siya rin ay may nararamdaman kahit hindi niya ito binanggit. Ang mga mata niyang iyon, puno ng pagnanasa, hindi ko na kayang kalimutan. Ang bawat sulyap niya ay may kasamang init na hindi ko kayang takpan. Hindi ko alam kung anong klaseng connection yon, pero parang may magnetismo sa pagitan namin na hindi namin kayang alisin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaramdam noon o siya rin. Nang magkasama kami sa isang sulok ng klase, parang ang bawat galaw namin ay may kasamang malalim na kahulugan kahit na hindi namin ito binanggit. Ang bawat salitang hindi namin nasabi ay parang sinadyang nilalaro ang mga katawan namin. Ang unang pagkakataon na nagtagpo ang aming mga kamay, ang tiniyak kong malupit na akto ng pagkakasalubong ay nagdala ng alon sa aking katawan. Hindi ko inaasahan na ganoon ang magiging epekto ng isang simpleng galaw. Ngunit naramdaman ko ang isang matinding kuryente na dumaan mula sa dulo ng aking mga daliri patungo sa puso ko. Para bang ang mundong iyon ay tumigil at tanging kami lamang ang naroroon, ang aming mga katawan na nag-uusap ng hindi binibigkas. Minsan, iniisip ko kung iyon na ang simula ng lahat ng nararamdaman ko. Ang bawat lihim na sulyap, ang bawat galak na may kasamang hindi matawarang init. Tuwing nag-uusap kami, parang hindi na lang ako guro at siya hindi lang ama. Para bang may ibang papel na ginagampanan kami na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga mahahabang pag-uusap pagkatapos ng klase, ang mga pagkakataon na magkasama kami at walang ibang tao sa paligid, ang mga sulyap na parang nagsasabi ng higit pa sa salita. Lahat ng iyon ay may kasamang hindi maipaliwanag na init. Hindi ko na kayang pigilin pa. Laging dumadaloy sa aking isipan ang mga sandaling iyon. Ang mga sulyap, ang mga touches, ang mga titig na parang nagsasabing may tinatago kami sa isa't isa. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami, nagiging mas matindi ang aking nararamdaman at hindi ko kayang pigilin ang init na dulot nito. At sa tuwing magtatagpo kami ng mga mata, tila nararamdaman kong ang bawat sandali ay may kasamang init na kahit anong pigil ko ay hindi ko kayang tanggihan. Ang mga sandaling iyon ay nagsimula ng isang apoy sa aking puso na hindi ko kayang apagil. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko na kayang itago pa. Ang bawat galak na dulot ng aming mga sulyap at mga hawak ay nagbigay sa akin ng isang uri ng kaligayahan na hindi ko panaranasan noon. Ang isang simpleng tingin mula sa kanya, ang isang magaan na hawak, ay nagbigay sa akin ng nararamdamang init na minsan lang mangyari sa buhay. Alam ko na sa bawat sulyap namin, may kasamang pananabik, isang pananabik na hindi ko kayang itago at sigurado akong nararamdaman din niya. Tila ba kami ay naglalakbay sa isang daan na hindi pa tapos at bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa isang hindi ko kayang ipaliwanag na Hindi ko alam kung anong aasahan ko nang sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Ang puso ko ay parang sumasabog, mabilis na tumitibok, at ang mga salitang lumabas mula sa aking bibig ay may bigat na hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan, iniisip ko kung mali ba ako o tama lang na umamin. Pero noong tinitigan ko siya, nakita ko ang mga mata niyang may halo ng sorpresa at isang bagay na hindi ko matukoy. Nandyan ang tila pag-aalinlangan at ang mga titig na parang naghahanap ng sagot na hindi ko kayang ibigay. Si Dennis ay tumayo roon, hindi kumikilos, at para bang ang buong mundo ay huminto. Sa bawat segundo ng katahimikan,
Ang mga damdami ko ay nagiging mas matindi. Ang hangin ay tila gumugulong sa pagitan namin at kahit ang pinakamaliit na galaw niya ay may kahulugan na para bang ang bawat sandali ay puno ng kaba. Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Kung ako ba ay isang pagkakamali o isang hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ilang sandali at naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aming pagitan. May konting distansya pa rin sa aming dalawa. Ngunit sa mga titig na iyon, tila may umaaligid na pagnanasa na tinatago sa likod ng mga salitang hindi niya masabi. Hindi siya agad tumugon at doon ako natagilid. Ang puso ko ay parang naglalagablab, naghihintay ng sagot na hindi ko kayang hulaan. Naglakad siya palapit sa akin. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, naramdaman ko ang hangin na tila nagiging mas mainit. At ang distansya namin ay tila nawawala. Parang may magnetismo na nag-uugnay sa aming mga katawan. At sa bawat paglapit niya, tumitindi ang bawat segundo. Ibinuka ko ang aking bibig, ngunit walang salitang lumabas. Nais ko lang maghintay kung anong mangyayari. Kung ang kanyang reaksyon ay magpapaalala sa akin ng mga hindi pa natapos na mga pakiramdam, o kung magiging simula ito ng isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Sa huling saglit, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na mas malalim pa sa pag-aalinlangan. Isang lihim na nadarama ko sa bawat hakbang na ginawa niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maghintay na lang sa kung anong mangyayari. Ang bawat paghinga ko ay parang hinaharap ang isang bagong mundo. Isang mundong puno ng pangako at takot, ng mga saloobin na hindi pa naisasalaysay. Naramdaman ko na sa bawat paglapit niya, ang aking katawan ay parang umuungol sa isang hindi maipaliwanag na udyok. Hindi ko alam kung magtatagumpay ba kami sa kung ano ang nangyayari sa pagitan namin, pero ang bawat sandali ay may kasamang kabog ng puso. At bago pa man kami magtagpo, may isang bagay na nagpapaalala sa akin ng lahat ng nangyari. Ang init ng kanyang mga mata, ang titig na may kahulugan na walang kasiguraduhan. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay isang hakbang patungo sa isang hindi ko pa alam na direksyon. Ang hangin sa paligid namin ay naging mas mainit. Ang ating mga katawan ay naglalaban ng hindi pa. Ang bawat araw mula nang mangyari ang lahat ay parang isang bagong pagsubok sa akin. Noong unang panahon, ang relasyon namin ni Dennis ay tila walang hanggan. Parang isang laro lang, isang lihim na hindi nag-uumpisa at hindi natatapos. Ngunit, nang aminin ko sa kanya ang nararamdaman ko, nagbago ang lahat. Naramdaman ko ang bigat ng mga mata niya. At kahit hindi siya nagsasalita, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa namin, ang bigat na iyon ay lalong tumitindi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Hindi ko na kayang gawing baliwala ang aming mga sulyap. Ang mga hindi kayang ipaliwanag na mga sandali na kami lamang ang nakakaramdam. Sa bawat galak na dulot ng mga hindi nasabi, may kasamang takot. Takot sa kung anong mangyayari sa amin, takot sa mga konsekwensyang darating. Gabi-gabi, naiisip ko kung anong mangyayari sa aming dalawa. Hindi ko ba kayang pigilin ang nararamdaman ko? O ba't hindi ko kayang kalimutan? Ang mga tingin namin sa isa't isa ay may karga na. At kahit gaano ko pa subukang itago ito, hindi ko magawang itanggi. Sa bawat silip niya, nararamdaman ko ang init na may kasamang kasalanan. Ang bawat sulyap ay may kasamang pagnanasa na lumalagpas na sa pagiging simpleng pagkakaibigan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ang bawat galak na dulot ng aming mga mata ay nagiging sanhi ng higit pang kasalanan. At nang muling makaharap ko si Riza, ang pinakamamahal kong estudyante, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Siya na alam kung may buong tiwala sa akin, si Riza na walang ideya sa kung anong nangyayari sa pagitan namin ni Dennis.
Ang pakiramdam na iyon, ang kakulangan ng kredibilidad ko bilang guro at kaibigan, ang siyang nagpabigat sa aking mga hakbang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin siya. Ang bawat galak na dulot ng aking relasyon kay Dennis ay nagiging kasalanan sa mata ng iba. May mga pagkakataong gusto kong sumigaw, gustong ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit ang tingin ko sa sarili ko ay puno ng pagkatalo. Ang bawat saloobin ko ay nauurong dahil sa takot na baka isang araw ay matuklasan ng lahat. Hindi ko na kayang gawin ang mga simpleng bagay na dati ay naging bahagi ng aking araw-araw na buhay. Kailangan kong iwasan si Dennis. Kailangan kong maging malayo sa kanya. Ngunit may isang bagay sa bawat galak niya na nag-uudyok sa aking katawan at isipan na magsimula ulit. Tinutokso ko ang sarili ko. Sinasadyang pinapalakas ang mga nararamdaman ko, kahit na alam kong ito ay may kasamang sakripisyo. Ngunit habang nakatambay si Raisa sa aking classroom, ang mga mata ko ay mabilis na napatingin sa kanyang ama na nakatayo sa may labas. Ang bawat sandali na kami magkahiwalay, parang may puwersa na nag-uugnay sa amin, na kahit malayo kami sa isa't isa, may isang lihim na naglalapit sa amin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya itong pigilin. Ngunit ang mga konsekwensya ay nagsisimula ng bumangon. May mga pagkakataong gusto kong iwasan siya. Ngunit ang mga pagkakataon ay laging nagpapakita sa akin ng mga hindi kayang Nasa isang sulok ako ng silid, ang mga mata ko'y nakatuon sa isang hindi ko matukoy na bagay. Ang mga alaala ni Dennis ay paulit-ulit na bumangon sa isip ko. Hindi ko na kayang itago. Sa bawat sandali, ang mga kamay niyang tila naglalagasa. Aking balat ay bumabalik, ang paghaplos na para bang may init na tumagos hanggang sa puso ko. Ang mga sulyap niya, ang mga tingin na para bang ako lang ang kanyang nakikita, ang mga pagdapo ng kanyang mga palad na hindi ko kayang ipaliwanag. Lahat ng iyon ay parang isang apoy na hindi ko kayang patayin. Isang halik. Isang simpleng halik na nagpasiko ng apoy sa pagitan namin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nang maramdaman ko ang labi niyang dumampi sa akin. Bawat segundo, naglalakbay ang init ng kanyang mga labi sa aking balat. Nakaramdam ako ng matinding kilig at pagkaakit. At ang bawat sandali na naramdaman ko ang pagnanasa niya ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan dati. Habang ang mga labi niya ay dahan-dahang naglalakbay mula sa aking mga labi, naramdaman ko ang isang sensasyong nagsimula sa aking dibdib at kumalat hanggang sa bawat sulok ng katawan ko. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyon, pagkatapos ng pagkakaroon ng katotohanan, nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Tama ba ang ginawa ko? Ang mga tanong ay lumulutang sa aking isipan, umaabot sa aking puso. Baka nagpadala lang ako sa init ng sandali. Baka ako'y napalunod lang sa pagkakasala ng lahat ng ito. Ngunit hindi ko kayang pigilin ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang ilihis ang init ng mga mata niya, ang mga pagtango niya na para bang may isang lihim na iniingatan sa pagitan namin. Hindi ko kayang kalimutan ang bawat saglit na ang mundo ay naging tahimik, ang aming mga katawan ay magkadikit, at kami lamang ang may alam ng lahat ng iyon. Minsan naiisip ko na baka napadali ako. Hindi ba't ako'y isang guro at siya'y isang magulang? Hindi ba't kami nagtataglay ng mga responsibilidad na hindi kayang balewalain? Ngunit sa tuwing ako'y mag-isa, naiisip ko na hindi ko kayang talikuran ang lahat ng iyon. May mga pagkakataon na ang mga sandali namin ay nagiging isang pangarap na ayaw ko pang magising. Ang bawat hipo niya, ang bawat maingat na galak na dulot ng mga sulyap ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang kasiyahan na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kayang balewalain ang mga tanong. Nangyari na ang lahat ng ito at ngayon ay tinitimbang ko ang mga epekto ng mga desisyong ginawa ko. Ang init ng katawan ko
Ang pagkasabik ko sa kanya ay hindi matitinag, ngunit ang mga alalahaning bumangon ay nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng bagay ay magaan, na may mga bagay na masakit at mahirap tanggapin. Isang bahagi ko ang nagsasabing baka nagsimula ako ng isang bagay na hindi ko kayang tapusin. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga tanong na yon, hindi ko kayang mawala ang mga alaala ng mga oras na kami magkasama. Ang init na nagdulot ng kasiyahan na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang nagmumuni-muni, hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Mas lalo ko pang nararamdaman ang pangangailangan ko kay Dennis. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na atraksyon, kundi tungkol sa kung paano niya ako tinitingnan, kung paano siya nagiging ang aking sinisiguro na siya lamang ang nakakaintindi. Ang bawat pagdapo ng kanyang mga palad sa aking balat ay parang isang pangako na magpapatuloy. Hindi ko kayang iwasan siya, at alam ko, kahit na maraming tanong, ang nararamdaman ko ay tunay. Ang mga sandaling ipinagdasal ko na sana maging totoo ang lahat ng nararamdaman ko kay Dennis ay biglang nauurong sa isang matinding pag-alon ng emosyon. Sa bawat araw na lumipas, habang binabalikan ko ang mga alaala, parang wala nang hadlang para bang kami lang dalawa at wala nang iba. Ngunit isang araw, ang mundong itinayo ko sa aking isip ay bumangon at nag-crumble sa harap ko. Ang mga lihim na matagal ko nang binabaliwala ay nagsimulang lumabas, unti-unti, at ako'y hindi handa para dito. Ipinakilala siya sa akin bilang isang taong malaya, ang isang lalaking tila kayang magsanib sa mga pangarap ko, ngunit ang mga bagay na natutunan ko ay nagpabago ng lahat. Hindi ko matanggap agad ang mga pagkakakilanlan na ipinaabot sa akin. Si Dennis ay may asawa, at higit pa rito, may ibang babae. Ang mga nilihim niya sa akin, ang mga kwentong hindi ko inakalang magiging bahagi ng mundo niya, ay parang isang malamig na dagok na nagbigay ng sakit sa aking puso. Lahat ng mga sulyap, mga mahahabang pag-uusap, at mga pagkakataon na magkasama, kami ay biglang nagmukhang walang saysay. Kung akala ko noon ay ang mga galak at saya sa aming mga mata, ay ang simula ng isang bago at mas malalim na koneksyon. Ngayon, napagtanto ko na ako pala ay isang bahagi lamang ng isang masalimuot na laro ng lihim. Ang mga sulyap na inisip kong puno ng malalim na pagnanasa ay naging manipis na telang nagtatago ng kanyang mga tunay na hangarin. Ang puso ko ay nagsimulang magduda. Naguluhan ako, ang mga nararamdaman ko ba ay totoo? O ako ba'y naligaw lamang sa malalim na kaguluhan na ipinakita niya sa akin? Nasa isang punto ako na naguguluhan na ang mga sandali namin na puno ng init ay parang ilusyon na lamang. Nang malaman ko ang buong katotohanan, parang may binangga akong pader. Ang pakiramdam ko ay naglakbay mula sa isang matinding kasiyahan patungo sa matinding sakit. Puno ako ng tanong. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit kailangan pa ng mga lihim? Ang mga sandali na kami magkasama, akala ko'y puno ng tunay na koneksyon. Ngunit ngayon, ang mga ito ay nagiging isang bangungot na hindi ko kayang takasan. Parang ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan na pinaligaya ako ng panandalian, ngunit ang totoo ay wala palang anumang garantiya sa pagitan namin. Ngayon, ang puso ko ay naglalaban sa sarili, sa isa't isa. May mga sandaling gusto ko na lang kalimutan si Dennis, pero may mga pagkakataon din na tila siya pa rin ang tanging nararamdaman ko. Ngunit paano ko tatanggapin ang isang mundo na puno ng lihim? Kung ano ang mga iniisip ko ay biglang naging mahirap isalaysay at ako'y naiwan sa isang damdamin ng pagkabigo. Hindi ko alam kung paano magpatuloy at ang aking mga alaala ay patuloy na nagiging isang sakit na naglalago sa aking puso. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano ako napagod na maghanap ng mga sagot, ngunit ang sakit ng katotohanan
ay patuloy na sumasakit sa bawat salitang naririnig ko. Parang ang mundong dati kong kilala ay naging masalimuot at ang mga sandaling dumarating ay tila may bigat na nagpapaalab sa bawat galaw, bawat hinga. Ang mga mata ni Dennis ay puno ng tensyon. Hindi na kayang itago ang init na bumabalot sa buong katawan. Habang tinitingnan ko siya, para bang ang lahat ng naipon na damdamin ay sumabog sa pagitan namin. Lahat ng mga ninanais na hindi nasabi. Lahat ng mga hinanakit na hindi narinig. At ngayon, ang mga mata ko ay tadhana na nagsusulat ng kwento ng mga hindi pa natapos na mga pagkakataon. Ang bawat sulyap, ang bawat pagdampi ng katawan, ang mga kamay na malapit na, ngunit hindi pa sapat upang masabi kung saan hahantong ang lahat. Lahat ng iyon ay nag-aalab na sa aking dibdib. Nandyan si Dennis. Parang isang apoy na laging lumalapit, palapit ng palapit sa aking kaluluwa, at tila hindi ko na kayang umiwas. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay nag-aatubili, ngayon ay tila gustong gumalaw, nais magsalita, ngunit nanatili lamang ang lahat sa hangin. Nararamdaman ko ang sarili ko, ang puso ko na parang isang tambol sa bawat pagkilos ni Dennis, ang init na dumadaloy sa aking katawan, ang alon ng hangin na tumatama sa aking balat, ang galak at takot na magkasama. Lahat ito ay nag-uugnay sa amin sa isang lugar na hindi na kayang takasan. Magkasunod ang mga sensasyon at ang tawag ng katawan ay isang bagay na hindi ko kayang itanggi. Ang aking mga labi ay hindi na kayang magtimpi. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Kung paano magiging malaya sa mga emosyon na nakatago sa likod ng mga mata ko. Si Denise, mula sa isang taong nagbigay ng mga sulyap na puno ng tanong, ngayon ay isa ng bukas na posibilidad. Ang tawag ng lahat ng naipon na damdamin. May takot, oo. Ngunit may isang malalim na pananabik na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit, sa kabila ng lahat ng tensyon, hindi ko kayang isantabi ang aking dignidad. Si Denise, na dating pinagmulan ng mga matamis na salita at masarap na pagkakatagpo, ngayon ay nagiging isang pagsubok. Pagsubok na nagsasabi sa akin na magdesisyon. Magbibigay ba ako sa napakasarap na tukso o pipiliin ko na lamang na umiwas at bitawan ang lahat? Sa bawat segundo ng pananabik, dumadating din ang mga tanong. Hanggang saan ako lalapit? At hanggang saan ang kayang ipaliwanag ng puso ko? Ang sandaling ito ay parang isang alon na hindi mo kayang pigilan. Ang matinding tensyon ay sumabog sa isang kisap mata. Walang salitang umabot sa aming mga labi. Ngunit ang mga mata ay nagsalaysay ng lahat ng gusto naming iparating. Mga salitang hindi kayang ilabas, ngunit ramdam namin sa bawat galaw. Ang hangin ay tila may halong init at ang mundo ay huminto sa bawat sandali na magkasama kami. Dumating na ang huling hakbang at walang balakid sa aming harapan. Ang nararamdaman ko ay isang matinding pagsubok. Isang laban sa pagitan ng aking dignidad at ng init na sumabog sa aking katawan. Si Dennis, na parang isang apoy na hindi ko kayang patayin, ay naghihintay sa bawat galaw ko. Kung magpapadala ba ang bawat hakbang na tinatahak ko ngayon, ay parang dahan-dahang pagpulot ng mga pira-pirasong bahagi ng aking pusong muntik ng masira. Matapos ang lahat ng nangyari, parang ang mundo ko ay nagbago ng hindi ko kayang kontrolin. Ang init na naramdaman ko sa kanya, ang mga saloobin na hindi ko kayang ilabas, at ang mga pagkatalo at tagumpay na pinagdaanan namin. Lahat iyon ay may kasamang pagkatotoo, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may liwanag na sumisilip sa aking mga mata. Isang liwanag ng pag-unawa, ng pagtanggap sa kung anong nangyari, at higit sa lahat sa kung anong natutunan ko mula dito. Sa kabila ng mga nangyaring tukso, pagnanasa, at matinding emosyon,
Napagtanto ko na ang lahat ng ito ay isang bahagi ng aking paglalakbay. Nalaman ko na ang pagmamahal at ang pagnanasa ay hindi palaging madali o simple. Hindi ito palaging tungkol sa mga tamang desisyon, kundi kung paano mo haharapin ang mga pagsubok na dumaan sa iyo. Ang relasyon ko kay Dennis, na tila puno ng mga pangarap at sabayang pagnanasa, ay hindi na magiging pareho. Ngunit hindi ko na kailangan na ipagpilitan ang isang bagay na hindi na makatarungan para sa akin o para sa kanya. Pinili kong tanggapin na ang mga magkasalungat na damdamin ay nagsisilbing bahagi ng paglago ko bilang isang tao. Naramdaman ko ang init at ang pusong tinatablan ng tukso. Ngunit natutunan ko rin kung paano magsarili, paano maging buo muli. Sa bawat hakbang na tinatahak ko ngayon, natutunan kong mas mahalaga ang respeto sa sarili at higit sa lahat, ang pagtanggap na hindi lahat ng pagnanasa ay nagiging pagmamahal na may pangako. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin ni Dennis. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta mula rito. Ngunit ang natutunan ko ay hindi ko dapat ikahiya ang mga nararamdaman ko, sapagkat sila ay bahagi ng aking pagiging tao, isang bahagi ng aking paglago. At habang tinatahak ko ang bagong landas na ito, alam ko na ang lahat ng nangyari ay nagsilbing guro na magtuturo sa akin kung paano magpatuloy, magpatawad, at magbukas ng bagong pinto sa aking buhay. Habang tinitingnan ko ang mga alaala ng nakaraan, parang isang malumanay na hangin na dumaan sa aking buhay. Ang pagmamahal ko kay Dennis, kahit na puno ng init at pagkahulog sa tukso, ay naging isang mahalagang hakbang sa aking paglalakbay ng sariling pagtuklas. Hindi ko na kailangang itago o kalimutan ang mga damdamin ko, sapagkat ang mga iyon ay bahagi ng aking kwento. Isang kwento ng pagiging tao, ng mga pagkatalo at tagumpay, at ng pagtanggap sa aking mga kahinaan at kalakasan. Sa bawat hakbang na tinatahak ko ngayon, mas malinaw na sa akin kung ano ang tunay na halaga ng mga relasyon, ng mga desisyon, at higit sa lahat, ng respeto sa sarili. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit natutunan ko na ang mga magkasalungat na damdamin na naramdaman ko ay nagsilbing guro na magtuturo sa akin kung paano maging mas matatag at mas maligaya sa mga susunod na hakbang. Habang lumalakad ako patungo sa aking hinaharap, may halo ng saya at kalungkutan sa aking puso. Hindi ko malilimutan ang init ng mga sandaling iyon, ang mga pagnanasa na tila nagsusunog sa aking katawan. Ngunit natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging sumusunod sa ating mga plano. Minsan, ang mga pangarap na tayo mismo ang gumagawa ay hindi natutupad at iyon ay isang bahagi ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal at respeto sa sarili. May bagong simula akong naghihintay at hindi ko na kailangang maghintay pa upang hanapin ito. Sa bawat hakbang ko, natutunan kong tanggapin ang aking kahalagahan at sa bawat sandali ng katahimikan, nahanap ko ang lakas upang magsimula ng bagong kabanata sa aking buhay. Ang sensualidad ng aking paglalakbay ay maaaring maglaho na. Ngunit ang mga aral ng pagmamahal at ang mga alaala ng init at kaligayahan ay mananatili sa aking puso. Nagsisilbing gabay sa bawat bagong hakbang na tatahakin ko. Habang tinatanaw ko ang bukas, nararamdaman ko ang isang malalim na kapayapaan sa aking puso. Ang lahat ng pinagdaanan ko, mula sa mga matinding emosyon at pangarap na nagbigay daan sa mga aral ng buhay, ay naghatid sa akin sa isang lugar ng kaligayahan at pagkatuto. Ang pagmamahal ko kay Dennis, bagamat puno ng pagnanasa at sakit, ay nagtulak sa akin upang mas kilalanin ko ang aking sarili at tanggapin ang mga aspeto ng buhay na minsan ay mahirap harapin. Sa kabila ng lahat ng kalituhan, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging nagdudulot ng sakit.
Natutunan kong ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng isang tao sa iyong buhay, kundi ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa at respeto sa iyong sarili. Sa bawat hakbang na tinahak ko mula sa mga pagkatalo, natutunan kong magpatawad, hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa aking sarili. Habang tinatanaw ko ang aking hinaharap, may mga bagong pag-asa at bagong simula na naghihintay. Ang mga alaalang iyon, ang mga init ng pakiramdam, ang mga pagnanasa, ang mga suliranin, ay nagbigay gabay sa akin upang maging mas matatag at mas handa sa mga bagong hamon ng buhay. Ngayon, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging madali, ngunit ito ang nagbigay sa akin ng lakas at lakas ng loob na magpatuloy. Ako ngayon ay mas maligaya, mas kontento, at mas handa na yakapin ang mga bagong simula. Nahanap ko ang aking kaligayahan hindi sa pag-asa ng isang tao, kundi sa aking sariling kakayahan na baguhin ang aking kapalaran. Ang mga alaala ng pagnanasa at pagmamahal ay magsisilbing gabay sa aking bagong landas. At alam ko na ang buhay ko ay puno ng mas maraming magagandang bagay na naghihintay. Sa huli, natutunan kong ang pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok ay may kakayahang magdala ng kaligayahan at bagong mga kasirin. Sana ay may mga natutunan kayo sa kwento natin ngayong araw. Ang bawat hakbang sa ating buhay ay may dahilan at ang bawat karanasan, bagamat puno ng emosyon, ay nagdadala ng aral. Salamat sa pagtangkilik at lagi ninyong tandaan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagharap sa ating mga nararamdaman. Hanggang sa muli, mga kasirin.